If ye abide in me, in my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done unto you. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan. Mayroon pong tatlong bagay na sekreto po rito upang sa mga sandaling ito tayo po ay tunay na makalapit sa Diyos at ang kanyang pangako na tayo ay kanyang diringgin ay matutupad po sa bawat isa sa atin. Ang konteksto po ng ating pinagbubulay-bulayan mo, si Jesus mismo ang nagsasalita dito at ang sabi niya na siya ang tunay na puno ng ubas at ang Diyos Ama ang siyang tagapag-alaga nito. Ang mga branches na makikita natin dito ay walang iba na tumutukoy sa mga mananampalataya, mga sanga. Una po na dapat po nating matutunan sa talatang ito, ang sabi dito, abide in me. Kung ang sabi diyan, kung mananatili tayo, no, yun po yung unang requirement para tayo ay madinig ng Diyos sa ating mga idadalangin ngayon. Dapat po tayong nakakabit doon sa puno. At ang sikreto naman, para patuloy na tayo ay tunay na lumago sa ating pananampalataya, lumusog na parang isang sanga at mamunga ayon sa kapanahunan nito, kinakailangan na ang salita ng Diyos ay tunay naman na kumabit din sa atin. Ang sabi diyan, if you abide in me, tayo po kung magkakabit tayo doon sa puno ng Panginoon Jesucristo, and my words abide in you. Ang kumbaga po sa tunay na puno ng ubas, kailangan niya ng mga mineral, kailangan niya ng mga bitamina. Tayo din naman ay kailangan natin ang bitamina ng ating pananampalataya. At ang bitamina po ng ating pananampalataya ayon sa talatang ito ay ang salita ng Diyos. No? And my words abide in you. Ang nagpapakabit, nagpapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon Kristo at nagpapatingkad ng ating relasyon sa Kanya bilang ating tagapagligtas, Panginoon ng ating mga buhay ay walang iba kundi ang Kanyang mga salita. At ang Kanyang mga salita, yan po yung pinagbubulay-bulayan natin ngayon. O tayo man ay nagsisimba, hindi lang sa panahon ng simbahan. Dahil ang sabi nga ng Panginoon Kristo mismo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? At dahil ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, higit pa sa magkabilang talas ng espada, kapag ito ay tunay na sa atin ay matanim. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas ng ating pananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalusugan ng ating pananampalataya. Kapag ang salita ng Diyos ay tunay na kumabit sa atin, ating binulay-bulay, natutunan natin ang salita ng Diyos, malalaman natin kung sino at ano ang katangian ng Panginoon Kristo, sino ba ang amang na mapagmahal, sino ba ang Diyos Ama na nagkaloob ng kanyang grasya upang tayo manampalataya, sino ba ang Diyos Ama na nagtunay na umiibig sa bawat isa sa atin. At sino itong Jesus na ito, na bugtong na anak ng Diyos, na tunay ng naging masunurin na pagkumbaba upang ang bawat isa sa atin ay kanyang mapagpala. Kapag ang salita ng Diyos ay tunay na ating binulay-bulay, na natili ito sa ating mga puso, tayo din ay matututong manalangin. Dahil ang paraan ng pananalangin ay itinuturo mismo ng salita ng Diyos. At magiging laman din ng ating pananalangin ang mga salita ng Diyos dahil itinuturo ito ng banal na kasulatan. May iba't ibang uri po ng pananalangin at isa sa mga epektibong pananalangin ay ipinapanalangin natin na ginagamit natin ang salita ng Diyos. Inuulit natin dahil nga kapag tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, inuulit-ulit natin ito. At kapag ito ay inuulit-ulit natin, lalo natin ito naiintindihan, lalo ito natatanim na malalim sa ating mga puso, nauunawaan ng ating mga isip, at doon lalaki, patuloy na lalaki ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, kapag ang salita ng Diyos ay nakakabit sa atin, makakapanalangin tayo ng panalangin nasa gitna ng kalooban ng Diyos.
dahil alam naman natin na ang dinidinig ng Diyos na panalangin ay ang panalangin na umaayon sa kanyang kalooban. Amen? Ang sabi diyan, if you abide in me, effort natin, and my words abide in you, effort naman ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ang pakikinig at pakikinig na salita ng Diyos, diyan lalaki ang ating pananampalataya.